halimbawa naisipan pa niya na magbuntis, marami tayong mga pagsisihan mo, Miss Sasa. Makakita ka ng Prince Charming bukas. Magsisi ka. Anyway, so, ang pwede po natin gawin, maging rason ng iyong pagtanggal ng matres talaga ay kung desidido na po kayong magpatanggal at this time that you are 43 para maibsan na po ang yung pagsakit ng inyong puson. Lalo na pag kayo ay may regla. Other than that, we have also conservative approaches para hindi muna tayo pumunta doon sa pagtanggal ng matres. Gaya ng pag-inom ng pain reliever, sa sinabi ninyo, ininom ninyo ng una pa lang po. Pangalawa po, may progestin only, yung hormones na binibigay po natin, either injectable or inyong iniinom para po hindi mo na magregla. So para wala pong pain. Or pills also can be given. Meron na rin po tayong tinatawag na levonorgestrel containing na intrauterine system. Ito po ay isang parang IUD, pero may hormone po ito na pwede po magstay sa patient for 5 years. Para po hindi muna kayo magregla, ma-prevent natin yung pananakit ng inyong puson. So other than that, meron po sa ultrasound din yun na nakikitang adenomyoma na maliit. We can also remove that. Ang tawag po natin doon is adenomyomectomy. Okay. So other than that, conservative Yeah. Yes. Sige po, conservative. Ito yung mga binabanggit niya, yung conservative approach. What else po, Dr. Lida? Ayun, meron po tayo tinatawag na ablation, Ang tinatawag natin na parang gagasgasin natin o tatanggalin natin yung function ng lining ng matres, para hindi na po mag-mens, so para maibsan ng inyong pain. Pero syempre, if all else fails, kung lahat po, ablation po ang tawag natin doon. Okay. Doktora, andyan si Ma'am Zaza. Ma'am Ani, pasensya na Opo. Kung ako, si Ma'am Zaza. Anyway, nandyan po si Ma'am Zaza. Kayo, doktora, ang dami po niyong sinabi na options na pwede niyang gawin kung hindi muna magpapa-opera. Kung kayo po ang nasa place ni Ma'am Zaza, ano po ang pipiliin po ninyo doon sa options na binigay po ninyo? Doktora Lida, if Ma'am Zaza will have the operation, ano po ang mangyayari po sa kanya? Ano pong difference? Para po malaman din po ni Ma'am Zaza at sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin na merong ganito na conflict. Hindi nila alam kung magpapasurgery sila or hindi. Kung magpapasurgery sila o hindi. Ano po ang mangyayari? Sige po. Ma'am Lida. Sa edad ni Sasa, na siya ay 43 years old, kung normal po ang ovaryo, iiwan po natin ito para hindi po siyang maaga mag-go into menopause. But if meron po tayong tinatawag na concomitant na endometriosis at may bukol din po sa ovaryo, makaisa rin sa mga reasons o rasons yan, natanggalin na rin po pati yung ovaryo. So she will be subjected to an early not so early, but she's 43 already. Mag-menopause na siya sa edad niya at 43, and we can give actually a hormone replacement therapy o tinatawag po natin menopausal hormone therapy para kay Sasa. Para meron pa rin siyang supply ng hormone at this time na itong edad niya. Nakakatuwa. May mga alternatibo pala, Attorney Dot. Ayan. Ganda naman. Babalikan ko lang yun, babalikan ko lang yun, doktora. So, kunwari nagpa-opera po si Ma'am Zaza or anybody else, ano po ang magiging epekto sa kanila? Yung everyday life po ba nila maaapektuhan or they can live normal? Yeah po. Mag-i-improve daw, in what sense po? Funny po, Yeah, kung sa matres lang po natatanggalin, may ibsan po ang pain ni Sasa, lalo na kung natanggal natin lahat ng dikit, sa surgery. Pero po, kung maiiwan naman po natin at normal ng ovaryo, may hormonal source pa rin po ito, so wala po tayo ibibigay na additional na hormonal treatment sa kanya. Pero po, kung halimbawa sa edad ni Sasa, nakita natin may bukol ng mga ovaryo din po, might as well remove and then give back the hormone after. Ayun. Kasi po, pag kayo ay nagmenopause sa edad ng 43, mas marami po tayong mga side effects. Opo. Hot flashes, mainitin ng ulo, irritable, yan po. Sa buto po, yan. Napakaraming problema na maitudulot ng maagang magmenopause.